kami sa komisyon ay nagpo-push talaga or nag-a-advocate na sa 20th Congress mapasa ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill kung saan talagang mas matututok yung issue na to ng maagang pagbubuntis at panganganak ng ating mga kababayan. So nais talaga natin ang reproductive health education, palakasin ang integration ng sexuality education or sex education sa schools, pero age appropriate po ito. Ayaw nating ituro sa mga hindi nararapat sa kanilang edad kasi talagang nauunahan tayo ng social media at nais natin yung mga kabataan natin malaman yung mga totoong source of information, wag fake news. And at the same time, I know na sa nakaraang kongreso, merong moves to really have censorship on mga sites, no? Kasi medyo mahirap na i-control yon. Kaya yung mga magulang talagang dapat ma-monitor natin. So sa mga nanonood, i-monitor po natin yung mga sites na pinupuntahan ng ating mga anak. Pero ngayon kasi, no, sa panahon ito, yung mga Gen Z, alam ko madaling araw na usually natutulog ang mga batang ito. So kailangan makita natin ito. Maging aware po tayo na even sa mga online gamings, may mga online predators po. Itong tungkol nga po sa teenage pregnancy. At gaano na ba karami o nasa ilang taon na ba sa mga kabataan natin ang talagang dawit dito sa issue na ito? Sa ngayon, ang tumataas talaga sa teenage pregnancy natin ay yung mga edad 10 to 14. So from more than 2,000 in 2019, in 2023, more than 3,343 yung cases ng 10 to 14 na nabuntis at nanganak sa ating bansa sa ngayon. So alarming siya kasi yung youngest recorded is an 8-year-old girl who gave birth in 2023. Opo, nasa gaanong karami na po ito, Ma'am Maylin, so far sa monitoring po ninyo? For 10 to 14, it is more than 3,343. So yun yung cases for 10 to 14. Opo. Sa ngayon ba, ano ba yung mga paraan na ginagamit po o mga paraan para matugunan itong issue na ito, itong teenage pregnancy? So sinasabi natin, no, pagka nabuntis ang isang batang babae, napakaraming factors kasi ang involved, no. Sinasabi namin talaga sa Commission on Population and Development o yung dating Commission on Population or POPCOM, no. Sinasabi namin kapag nabuntis ang isang bata, we want really the parents na siya ang primary na mag-educate tungkol sa sex sa kaniyang anak, sa kaniyang mga anak. Tapos, at the same time, mataas ang pornographic exposure ng ating mga kabataan. And next to none, ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study ng 2021, social media ang pinaka-secondary source of information ng ating mga young girls and young boys in the country right now. And then at the same time, may polisiya ba, may budget ba at programa sa ating mga local government units, sa ating mga probinsya, sa mga syudad, sa mga munisipyo at barangay para ma-educate on reproductive health ang ating mga kabataan. So napakaraming factors kapag nabuntis at nanganak ang isang bata. Opo, sa ngayon ba, ma'am, anong ginagawa po ng komisyon? Kayo ho ba ay pupunta ho ba sa mga barangay, nagkakaroon po ng mga seminar sa mga kabataan at sa mga magulang? Paano po? So sa ngayon, holistic kasi yung pagtingin natin sa issue na ito. So nagka-come together ang mga government agencies at non-government agencies para dito, no, ang tawag natin dito Executive Order 141 or Teenage Pregnancy as a National Priority na may technical working group, no, na meron tayong campaign on I Choose or Malaya Akong Maging para sa ating mga kabataan. Maaari po tayong mag-check out doon sa mga nanonood sa atin. malayaako.ph. Sa mga magulang, ang dami po dong impormasyon na pwede nyong ipa-educate sa inyong mga anak. No, mamili po tayo ng age appropriate doon. So may mga ganun po tayong moves, no? So sa mga nanonood po, malayaako.ph. Meron din pong Facebook page, Malaya Akong Maging Facebook page. Maaari po kayong kumuha ng impormasyon. Yung ating mga kabataan din, ini-encourage talaga natin or inihikayat natin na pumunta sa page na ito at pumunta sa website na ito para sa mga tamang impormasyon tungkol sa sex at kanilang reproductive health.
Opo, nabanggit po ninyo kanina, madalas po sa isa sa mga dahilan nga kung bakit na dumadami itong kaso nga ng maagang pagbubuntis dito sa ating bansa is through social media. Um, sa tingin po ninyo, dapat ding siguro magkaroon ng panukalang batas para tigilan yung ano, kasi madalas sa social media kaya naman nilang ipahinto kayang ipa-close ng Meta, kung tutusin, kung iimbestigahan nga ng kamera, kung mamomonitor natin, kaya nilang ipa-close, no, itong mga social media na sinasabing nagpapalaganap ng fake news. Mas maganda din siguro kung dito banda sa paglaban natin kontra nga dito sa maagang pagbubuntis, ma'am. Yes, so kami sa komisyon ay nagpo-push talaga or nag-a-advocate na sa 20th Congress mapasa ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill kung saan talagang mas matututok yung issue na to ng maagang pagbubuntis at panganganak ng ating mga kababayan. So nais talaga natin ang reproductive health education, palakasin ang integration ng sexuality education or sex education sa schools, pero age appropriate po ito. Ayaw nating ituro sa mga hindi nararapat sa kanilang edad kasi talagang nauunahan tayo ng social media at nais natin yung mga kabataan natin malaman yung mga totoong source of information, wag fake news. And at the same time, I know na sa nakaraang kongreso, merong moves to really have censorship on mga sites, no? Kasi medyo mahirap na i-control yun. Kaya yung mga magulang talagang dapat ma-monitor natin. So sa mga nanonood, i-monitor po natin yung mga sites na pinupuntahan ng ating mga anak. Pero ngayon kasi, no, sa panahon ito, yung mga Gen Z, alam ko madaling araw na usually natutulog ang mga batang ito. So kailangan makita natin ito. Maging aware po tayo na even sa mga online gamings, may mga online predators po. At the same time, kailangan alam natin na ang dami pong sites na pwedeng puntahan ng ating mga kabataan. May Discord, may Twitch, na kailangan makita natin ano ba yung pinupuntahan ng ating mga anak. Ang dami pong sites. Meron pang mga subreddit na napaka-open ng access po. So yun po yung pinupush din natin sa Kongreso. No? Ang maganda po, alam ko may moves nga for censorship. Kami po sa komisyon, ang talagang pinupush namin, Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Opo, bago lang si Partner Admar, nabanggit po ninyo yung sex education. Papaano nga ulit po ninyo mapaprocess o maipapatupad ito? Kasi nga, di ba, medyo hati nga yung opinion na ating mga kababayan pagdating po dyan kung ituturo sa mga paaralan. So sa inyo pong panig, papaano po maipapatupad yan kung sakali man na mailusot? Okay, so una muna, ang gusto talaga natin, parent-led, yung mga parents ang unang-unang mag-e-educate tungkol sa sex sa kanilang mga anak. No, pero kailangan kasi maganda ang komunikasyon ninyo sa mga everyday things sa buhay, no? Everyday things in life, no? And it could also start as teaching at ang ating mga anak tungkol sa good touch, bad touch, no? Kapag meron kang nararamdaman na yung protection mo ay parang may risk, kailangan go, run, and tell a responsible adult around you. Yun yung core message natin, no? Para mapatupad talaga yung protection ng ating mga kabataang Pilipino. At the same time, ang nais talaga natin, no, mas palawigin yung impormasyon tungkol sa reproductive health education. And alam ko ang Department of Education ay maglalabas na ng polisiya tungkol sa reproductive health education. Yun pong kinakatakot natin, no, na sexuality education sa ating curriculum. Hindi po natin kailangan mag-worry kasi age appropriate po ito, scientifically proven, no? So hindi naman tayo magtuturo ng tungkol sa sex sa mga kindergarten, 'di ba? So age appropriate po yung pagtuturo nito. Huwag po tayong mag-alala kasi talaga nag-aalala ang ating mga kababayan tungkol sa sex education. At may nakaraang survey lang kaka-release, no, ng Philippine Legislators Committee on Population and Development at Pulse Asia na majority ng ating mga kababayan ay in favor talaga sa sex education. Binibining Maylin, magandang umaga, si Admar po ito. Ma'am, nasa ilang yung populasyon po natin ngayon, ma'am, nasa ilan na nga tayo sa last census natin po?
So ayon sa 2024 Census of Population and Housing, no, tayo ay more than 112 million Filipinos at nag-slow down yung population growth rate natin from 1.63% in 2020 sa ngayon in 2024, 0.80%. Pero hindi natin kailangan mag-alala dahil napakataas kasi ng population growth rate natin in the past. So right now, padagdag na padagdag yung absolute numbers ng ating populasyon or mga tao sa Pilipinas. Pero yun na nga, more than 112 million Filipinos na tayo sa kasalukuyan. Opo. Ma'am, during ma'am, kada taon ba yan or nabanggit mo, every ilang taon ba yan bago kayo mag-census? Yung bilis po ng pagdadagdag sa populasyon po natin, may po ba, may napansin po ba kayo? Kailan po yung medyo mas bumilis? At nabanggit mo kasi na mas lumalaganap nga itong teenage pregnancy dahil nga dito sa advent ng ating technology po ngayon. Pero nabanggit nyo mula 2020, ngayong 2024, sa kasagsagan na high-tech na tayo ngayon, available na yung lahat ng mga social media sites at mga websites na yan na maaaring maging factor no doon sa mga kabataan na parang sabi nyo bumaba. Nagtutugma po ba siya, Ma'am Maylin? Ang makikita talaga natin, yung average number of children na ipinapanganak ng mga Pilipino ayon sa National Demographic and Health Survey ay tugma dito sa slower population growth rate natin sa ngayon. Kasi less than 2 or 1.9 ang average number of children na pinapanganak ng mga Pilipino. Ang ibig sabihin, hindi napapalitan ang nanay at tatay or replacement level fertility sa population kasi less than 2 na ang pinapanganak. So talagang nagtutugma yung mga data natin, no? Slower population growth rate and at the same time, lesser number of children na pinapanganak ng mga Pilipino. At meron kaming qualitative study no in 2020 na ang sinabi doon ng mga Pilipino talaga ang preference nila ay ang economic well-being nila muna ang kanilang priority bago magkaanak, and some even prefer pets over children ayon dito sa ating pag-aaral na qualitatively. So kita na naman natin no sa slower population growth rate kasi in the past naging mas mabilis kasi yung dami in the past, no? And nagplateau tayo in the past ng average number of 3 children. Pero yun nga, bumaba after pandemic, no? Slower population growth rate. So ayon sa Philippine Statistics Authority, maaaring yung COVID-19 tsaka yung mga preferences ng mga Filipino couples ang naging dahilan kung bakit bumagal yung population growth rate natin. Opo. Ma'am, kapansin-pansin, sa mga senior citizen, marami po ang representation nila. In fact, maraming ang mga batas no, na in relations para sa kapakanan ng mga senior citizen. Pero di hamak na mas marami po yung nagre-representa sa mga kabataan sa ating gobyerno na tingin ko ay talagang sila yung parang dapat manguna rito. Ang pinatutungkulan ko po, maliban sa meron tayong mga bata na mga nasa gobyerno, no? Mga kabataan, mapakonsehal man yan, hanggang sa kongreso natin. Pero doon sa barangay level, meron tayong mga tinatawag na SK chairman at mga SK kagawads po na talagang ito po yung kanila mga kapakanan ng kabataan. Yung role po nila, ma'am, gaano po kahalaga, and meron po ba kayong napansin na talagang malaking-malaki yung kanilang nagiging ambag or dapat i-empower pa sila more dahil nga dito sa mabilis na usad po ng ating, lalo na sa teknolohiya ngayon, na kung makaluma pa ang approach ng mga leader natin ng mga kabataan ay baka maungusan po sila sa bilis po ng ating teknolohiya. Binibining Maylin. Maraming salamat sa tanong nyo. No? Napakahalaga ng role ng mga sangguniang kabataan or mga youth leaders natin. Actually, dun sa nabanggit ko po na Executive Order 141 Interagency Technical Working Group, ang child and youth participation ay isa sa major strategies. So meron tayong partnership with the National Youth Commission kung saan i-reach out natin yung mga sangguniang kabataan leaders natin na sana more than basketball leagues, more than beauty contest,
less, no? More than mga one-shot projects. Ang talagang advocacy natin ay magkaroon sila ng reproductive health education. I-fund nila yung reproductive health education ng kanilang mga kapwa kabataan doon sa kanilang level. Napaka-importante kasi talaga dahil malaki din ang budget, no, na naaalat sa ating mga sangguniang kabataan kasi nga meron talaga tayong Youth and Nation Building Act, no? So alam natin na napakalaki ng role ng mga kabataan natin at kung ano kasing kalidad ng mga young people natin ngayon, yung mga kabataan natin, yun talaga yung magiging kalidad ng future ng bansa o kinabukasan ng ating bansa. Kaya napakahalaga mag-invest tayo sa reproductive health education ng ating mga kabataan. Maliban sa basketball tournament at mga beauty contest sa barangay, dagdag na lang din natin yung plate number sa bahay, street sign. Yan yung pangunahing mga projects po sa barangay. Pero Miss Maylene, ito pong sa kahalagahan, yung kultura po ba ng mga Pilipino pagdating po dito? Kasi parang ang brand talaga natin, Maria Clara. Diba? Ganyan po. Pero unti-unti na bang naapektuhan na ang atin pong kultura mula sa pagiging conservative? Kaya medyo hamon talaga itong panahon ngayon. Actually, yung talagang challenge talaga natin, yung material sources of information ng ating mga kabataan. Kasi ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study, yung social media talaga napakalaki ng naging effect sa ating mga kabataan. And meron tayong mga pag-aaral at mga anecdotal data na young people, according to this parang pag-aaral, no, na young people are not dreaming dreams anymore. Kaya gusto talaga natin yung mga young people natin unahin yung kanilang mga pangarap at malaya akong maging. Be the best that you can be and make the right decisions to educate yourselves. Meron po ba kayo pag-aaral, ma'am, doon naman sa part po ng mga magulang? Kasi nabanggit niyo po kanina, dapat mag-umpisa talaga yan sa bahay at mag-open po niyan ay mismo yung mga magulang. Meron ba kayong pag-aaral kung ano ba yung mga nagiging hadlang din, kung bakit hindi na nakaka-open yung mga magulang? Meron bang certain na parang hadlang para mapag-usapan na yan, bakit hindi natuturo o di kaya pasaway lang talaga yung mga kabataan na ngayon o marupok? Actually, yung parents kasi, ayon sa isang pag-aaral, they are not comfortable o hindi sila komportable na mag-communicate about sex. Paano daw magsisimula? So sinasabi talaga namin, mag-spot kayo ng teachable moments kapag halimbawa nanonood kayo ng palabas, no? It's a teachable moment at dapat ayos yung communication ninyo sa everyday things in life para mapunta kayo sa pag-uusap tungkol sa sex or sexuality. Alright. Miss Maylene, siguro huling mensahe na lamang po sa ating mga kababayan, nanonood po, nakikinig, siguro maging sa lahat po ng mga opisyal ng gobyerno na ngayon ay nakasubaybay din po. So maraming salamat po sa opportunity at space na binigay nyo sa Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad or CPD. Nais talaga natin ang mga kabataan natin, talagang reproductive agency and educate yourselves. Malaya akong maging. You can choose who you want to be but make the right decisions. At maraming salamat sa SMNI. Napakalaki po ng role ng media para sa advokasiyang ito. So samahan nyo po kami sa pag-advocate nitong pag-pass na Adolescent Pregnancy Prevention Bill at sa patuloy na pagbibigay nyo ng space para sa advocacy natin on reproductive health education ng ating mga kabataan, magulang at mga decision makers para sa isang masayang pamilya.